I think mga 5 ako, ganyan. Yun yung first time na nakulong siya. Parang after nun, mas natatandaan ko pa kung ilang beses ko lang siya na nakikita sa labas. Yung pinakamalala is yung umalis kami, tapos hindi kami umuwi ng 2 gabi. Wait, so dinadala ka niya sa Sinasama mga niya ako. transactions? Oo. Bumibili siya or nagbebenta siya nung time? Bumibili siya. Tapos sasabihin niya, ibibenta niya yon para may pera kami kasi may pangkain. Kasi wala daw trabaho si daddy. Ako, siguro, yung naging, yung pinangahawakan ko lang lagi is, feeling ko may reason kung bakit nangyayari yung mga ganun. Tsaka hindi ako magiging strong. Hindi ko matutulungan yung mga kapatid ko kung kakayaan kong kainin ako ng sistema na magpadala ako sa mga nangyayari sa buhay. Yung mga family pictures, yun. Wala kaming ganun eh. Wala na yun. Parang pag-iisipin ko, parang wala kaming happy moments. Parang wala akong maalala na, or ganito tayo dati, ganyan, or ganito ginawa sa akin ni mama. Big thank you to my sponsors for supporting me. Oh Dear Perfume, Patata Wings and Fries, Tercy's Beauty Studio Cafe, Swak Food House, Mom's Lasagna Super Delicious, Love It All for my outfit. of course, special thanks to Summer Sky Media Productions for making sure I have amazing videos for all of you guys. Despite these challenges, she's risen above it all, building an impressive career. Let's all welcome Patsy Reyes! Hi, Patsy! Kulang yung palakpak. O, diba? Wow, I love your entrance, as always. Thank you so much. The funniest host you'll ever meet. Talaga? Sa mga events, sa mga TV shows. O, diba? Kakastart pa lang Ako siya na, pala. siya na yung tumatawa sa Actually, sarili niya. natatawa din ako sa sarili ko minsan. But, Patsy, I'm so glad you're here kasi firstly, alam ko, never mo sinishare yung story mo sa ibang tao. Like, nalaman ko lang na nakulong yung mommy niya nung in-invite ko siya sa isang jail. Naalala mo yun? Siyempre, you're very generous with your time. Tapos sabi mo sa akin na parang, sige, game. Tapos biglang a few days later, sabi mo, wait lang, Karen, actually, medyo natitrigger ka or you feel bad kasi apparently your mom is in prison also. So, na-shock talaga ako. So, this time, she's gonna share it to all of you. And thank you so much, Patsy. Kinakabahan ako. Sige, para maano natin, ma-lighten up natin yung situation. Before anything else, di ba, syempre, you're a host now. Pero before, you were a model, tapos you were a dancer as well. Sa isang girl group. So can you go back in time with me? Paano nangyari lahat yon? Paano nangyari lahat? Oo, paano ka naging model? Paano ka naging dancer? yun. Like, na-discover ka ba? Na-discover. Na-discover ka ba? So, nag-start siya lahat. Ginagawa ko before, I joined pageants and bikini opens. Ooh! Ganyan. So, nung marami na ako mga nasalihan, may nakakita sa akin na sabi niya, oh, baka gusto mo mag-dancer kay Will, ganyan, mag-audition tayo. So from there, nanood kami. So from the audience, nakita ko ni Kuya Will, sabi niya, pwede yan, ganyan, pwede yan mag-dancer. Na-scout ka pala ni Yes! Will. Okay. Sabihin ko ba edad? Sabihin mo yung year. Anong year? 2012. So Will Time, Big Time to, nung nasa TV5 siya. So nag-dancer ako doon for like 6 months, I think. 6 months. Medyo mahirap kasi from Angono ako eh. Tapos Novaliches yun. Yun yung naging struggle ko. So after nun, tuloy-tuloy, bumalik ako sa pagpa-pageants and bikini opens. Tapos doon, meron naman nakakita sa akin na from ABS, doon na nag-start na nagtatalent-talent na ako, ganyan. Tapos may Nag-acting mga ka din, diba? shows, hindi masyado. Hindi kinaya ng patience ko yung matagal. Pero pangarap ko talaga, dapat mag-artista, ganyan. Pero parang dun ko na-realize na, hindi ko kaya umiyak eh, pagka yung biglaan. Mas natural sa akin na magpatawa or, alam mo yun, gusto ko laging lively. Pero pag about, kailangan iiyak, tapos iisipin mo yung mga problema, ganun eh, kailangan nag-internalize ka. Natitrigger ako eh, hindi ko kaya. So gusto ko lang laging light. Ganon. Doon na nag-start lahat. Tuloy-tuloy na. Hanggang sa nag-UKG ako, tapos nag-PI tayo. Yun. Actually, we got really close. Saan ba tayo nakilala before? Ay, close ba tayo? Hindi pala, guys. Bye!
Ay, joke lang. No, pero every time we see each other sa mga tapings, we always have deep conversations, I feel. Oo, like, puro lagi about sa buhay. Pag si Karen ang kausap ko, lagi yung mga natututunan namin sa buhay, ang share namin sa isa't isa. Nakalimutan mo na magkakilala na tayo 2013 Before pa. na, you reminded me. Oo. Oh, Na, and I just don't recall meron how. akong girl group before, 2013. I guessed Yes, it di you ba? most likely. Di ba? Oo. On Flippish ba? Yeah, oo. Okay, I had my first Karen ever Bordador. live stream show. Yung first ever in the Philippines na live stream show, nung wala pang ka-live stream sa internet. Oo. So, si Patsy was one of my guests. Tapos di niya makalimutan. Apat kami nun. And you were popular then. Tapos parang, ang maganda sa'yo kasi, nagtatransform ka, nag-elevate ka ng career mo. Parang yung kung sino ka noon, iba ka na ngayon. Ah, talaga ba? Pero baliw ka pa rin. Yun pa rin yung consistent sa'yo. But eto, even though palaging tumatawa si Patsy, alam mo yun, yung very humorful, very interesting na meron palang reason bakit hindi kita masyadong nakikita. Ayun, sabi mo, hindi ka nag-acting na hindi ka umiyak. Pero alam ko kaya mo eh. Pero, Talaga? oo naman. Caring-caring mo yan. Practicing ko yan sa bahay. And you do act though. I see you. Pero sa mga funny shows. Hindi sa mga dramatic shows. Apparently, it's because nga she gets triggered because of her family past. So, do share with us. Like before, diba sabi mo, nakakwento mo sa akin, yung mommy mo, labas-pasok sa kulungan. Kailan yun nag-umpisa? Sobrang like, parang ever since I can remember. I think mga 5 ako, ganyan. Yun yung first time na nahulong siya. Parang after nun, mas natatandaan ko pa kung ilang beses ko lang siya na nakikita sa labas. Mas more on lagi siya sa loob. So nung pinakauna na yun, pupunta pa kami ng daddy ko. Sa Binangonan yun yung jail. So pupunta pa kami ng daddy ko ng 12 or 1 a.m. para I can sleep there, na makakapag-spend ako ng time sa kanya. Kasi syempre hinahanap ko siya, mas sanay ako na magkakasama kami. So matutulog ako doon, naalis kami ng mga 5 or 6 a.m. Kasi kaibigan na ni daddy yung mga pulis doon, yan, hinahayaan lang nila ako doon. So, ito yung hindi legit na dalaw, as in tumatago kayo para makapasok kayo doon. Pinapaalam naman, pumapayag, kasi syempre mga babae naman sila lahat eh. Tapos parang... Kasama yung dad mo doon, natutulog? Hindi, si daddy hindi siya natutulog. Ikaw yung iniiwan sa loob? Oo, tapos si daddy, nandun lang siya sa labas, kausap niya yung mga police, ganyan. Tapos parang ganun, like bonding lang kami ni mama, tapos gusto ko lang doon matulog. Then after nun, mga ilang months lang or siguro mga 2 years lang, nakulong ulit siya. Then yung nakulong na siya nun, wala na, hindi na kami masyadong nag-uusap. Para mababalitaan ko lang, oh, yung mami mo, nandyan, nakalabas na, ganon. Or, worst, kasi dahil after nga nung mga nangyari na sunod-sunod na siyang palabas-labas, tapos makukulong ulit, hindi na kami naging close. Parang sa isip ko kasi parang, bakit niya pinipili yung ganong buhay? Parang, bakit ganon? Parang, kasi syempre makikita mo yung mga pinsan mo, yung mga tita mo, magkakasama sila lahat eh. Normal yung buhay. Sa akin parang, bakit siya gumagawa ng masama? Tapos yung mga kapatid ko, ako lahat nag-aasikaso. May kapatid akong 5 or 6 years old. Tapos yung mas bata sa kanya, ako lahat. Ako nag-aasikaso lahat. So ever since ganun yung nangyayari, pati yung daddy ko, parang wala na siya. Hindi ko naman masasabing walang pakialam, pero parang, dinamdam niya din na magkahiwalay sila, tapos bakit kami iniwan. Nakipaghiwalay pa siya sa daddy ko. So, tinry ng daddy ko i-work out kahit na ganun yung nangyayari. Yung pinakahuli, siguro yung last straw na nangyari, parang sabi ni daddy, kailangan ko mapatunayan na meron siyang iba. Kasi nabalitaan niya na kaya hindi umuuwi, meron palang lalaki. Parang ganon. So, nagbabike kami ni daddy, ganyan. Libot kami sa Angono kung saan kami napunta. Tapos biglang sabi, doon lang sa Wawa, doon lang daw sa street namin. Nandoon. So nagbike kami ni daddy. Angkas ako sa likod niya. Kumakanta-kanta pa ako, ganyan. Tapos nakasakay lang ako sa likod ng daddy ko. Tapos biglang sumemplang kami doon sa may graba. Yung pala nandun si mama, may kasama siyang lalaki. Nasa labas ng street, Oo, tapos rumble sila doon. Oo. Tapos tumalsik na ako, hindi niya alam. Kasi syempre rumble sila, di ba? Parang sa akin, oh my God, ano nangyayari? Tapos sabi lang ni daddy, tara na, alis na tayo. Hindi na uuwi yung nanay mo. Oh, anong Yun yung age sabi yun? niya. Anong age mo? I think mga 6 or 7, mga ganun. Wow, you were so young. So, naiintindihan mo yung nangyayari nung time na yun? Hindi, parang ang sa akin kasi sa isip ko, si mama umaalis. Tapos nakukulong. Tapos may ginagawa daw masama.
'Diba? Eh ako nga, nakikita ko nga siya nung nasa kulungan. Pero may mga times din na isinama niya ako. Na, 'di ba, ang pinakaugat kasi noon, nag-Japan siya eh. Kasi uso yun noong 90s, 'di ba? So nag-Japan siya, ganyan. Was she as talented as you? Kumakanta, sumasayaw? Yes. Like you? yes, Okay, oo. you got it from her. Oo. So, nag-Japan siya, ilang months, 6 months ata yun, no, bago umuwi. So, tawag-tawag lang kami. Nung umuwi siya, doon ko lang na hindi pala kaya ni daddy na magkahiwalay sila. So, sinira niya yung passport ni mama. Hindi siya nakabalik. So, si mama parang, gusto ko umalis. Parang gusto ko yung maayos yung buhay natin, ganyan, maahon tayo sa hirap. Sino yung breadwinner nung time na yun? Si mama. Oo. Okay. Tapos si daddy kasi nagtitricycle lang siya, nagdadrive lang siya ng tricycle. Tapos after nun, doon ko na-realize na parang, ay, hindi sila okay. Kasi parang, si mama, hindi na siya lumalabas, nandun na siya sa kwarto. Tapos minsan, parang mausok. Ganon, kakatukin ko si mama. Mama, tawag ka na ni daddy, kakain na daw. Tapos yun, parang mausok, ganon. Tapos nakikita ko na, ang ginagawa ni mama, parang hindi siya natutulog. Tapos, bigla ko sasabihin niya, alis kami. O, alis muna tayo, ganyan. Tapos dadalhin niya yung cassette tape, di ba? May mga gano'n, yung mga galing Japan. Tapos yung mga staff tours ko, dinadala namin. May mga pinupuntahan kami mga lugar na hindi ko kilala kung sino. Tapos meron pa na hindi ko makalimutan na naglagay pa siya sa sapatos ko. Kunyari yung sapatos, sandals ko, ganyan. Sinira niya yun, tapos nilagay niya sa loob. Sabi niya, huwag mo sasabihin sa daddy mo yan na. Huwag mo sasabihin sa daddy mo na pumunta tayo sa ganito, ganyan. Huwag mo sasabihin kung saan tayo galing. Yung pinakamalala is yung umalis kami, tapos hindi kami umuwi ng 2 gabi. Wait, so dinadala ka niya sa Sinasama mga niya ako. transactions niya? Oo, sinasama niya ako. Bumibili siya or nagbebenta siya nung time Bumibili siya. Tapos sasabihin niya, ibibenta niya yon para may pera kami kasi may pangkain. Kasi wala daw trabaho si daddy. Parang ganon. Lagi niya sinasabi na, kasalanan ng daddy mo to kasi hindi siya nagtatrabaho. So ako gagawa ng paraan para makakain tayo. So ako naman, sa isip ko parang, ayoko na sumama, ba't ako sasama? Tapos nakakatakot yung mga tao, parang laging mausok, laging madilim, tapos laging pag nag-uusap sila, bulungan lang, mga ganyan. Tapos yung nung hindi kami umuwi ng 2 gabi, parang doon ko na-realize na, oh my God, ayoko ng ganitong buhay. Lagi kami nagtatago. Nung umuwi kami nun, sinabi ko kay daddy na, sinabi ko sa kanya lahat na, daddy, galing kami sa ganito. Natatandaan ko ang lugar ganito, tapos sumakay kami ng jeep, ganyan. So, nung nalaman ng daddy ko, yun na, nag-aaway-aaway na sila. Tapos yun yung lumayas siya. Lumayas na siya. Hindi na siya bumalik. Tapos yun nga, nahuli namin na meron na siyang lalaki. So, after nun, sabi ko, galit ako kay mama. Hindi ko siya gagayahin. Like, hindi ko hahayaan na pagkakaroon ako ng anak, tapos papabayaan ko yung mga anak ko, mas pipiliin ko yung, mas iisipin ko yung sarili ko. Kasi lagi niya sinasabi na sinira ng daddy mo yung buhay ko. Sinira niya yung buhay ko. Parang, bakit kami? Di ba? Bakit naging kasalanan ko? Tapos, yung mga, alam mo yung mga kapatid ko, lumaki sila, ako lang nagpapakain sa kanila. Kasi daddy ko din, wala siya sa sarili. Galit din siya. Parang iniisip niya na kamukhang-kamukha ko yung mama ko. Kasi tatlo kaming babae eh. Ako lang lahat, yung mga kapatid ko, ewan ko, lumaki yun, iniinom lang ng 8 o'clock, ganyan, hihingi akong pera sa mga tita ko. Sabi ko, hindi pa dumidede yung mga kapatid ko, ganyan. Hindi pa kami kumakain. Sobrang gano'n. Tapos, yung pinakahuli na natatandaan ko na nag-away kami ni mama. Pagka papasok ako sa school, nag-aral ako, wala akong binayaran sa school. Simula nung grade school ako hanggang college ako. Kasi inisip ko, yun yung way para pansinin ako ng daddy ko. Hindi kami pinapansin eh. Hindi niya kami pinapansin. Papakainin niya lang kami, ganun. Pero hindi niya kami kakausapin. So, parang hindi kami nag-exist. Hindi nag-step up yung daddy mo nung nangyari yun? Nag-step up naman siya. Papakainin niya lang kami, ganyan. O kaya pag wala siyang pera, sasabihin niya, wala tayong pagkain ngayon. Ganyan. Ako iniintindi ko kasi iniisip ko, may pinagdadaanan din siya. Hindi niya natanggap na ganun yung nangyari sa pamilya namin, di ba? So, ayun. Like, parang nakasurvive kami. Lagi ko iniisip na, ganito kay mama. Kahit anong mangyari, di ko siya papatawarin. So, every time na may magsasabi sa akin, oy, gusto ko makita ng mama mo nakalabas, ganyan-ganyan, punta ka daw doon. Di ako pupunta. Gagawin niya, pupunta siya sa school. Tapos ipapaalam niya ako sa mga teachers ko na emergency daw, lalabas niya ako. So ako, meron akong takot na, bakit sasama na naman ako ni mama? Ba't kukunin ako ni mama? Yung mga ganun. O kaya naman, pagka meron ako mga homeworks, di ba may mga projects kayo, magkakaklase, lalabas ka, pupunta ka sa may palengke. Bigla ko siya makakasalubong. Hihilahin niya ako doon.
Like, sumama ka sa akin, di ka nagpapakita sa akin, malandi kang bata ka, ganyan. Ganon, like, iskandalahin niya ako dun sa kalye. Makikita ng mga kaklase ko. Minsan, pati yung mga kaklase ko, sasaktan niya, ilahin niya kasi ayaw kong sumama. Yung mga, alam mo yun, parang lagi kong iniisip na, kasalanan ko ba na parang ayoko nang sumama sa kanya. Kasi syempre, di ba, nakita ko lahat ng ginawa niya. Saka iniwan niya kami, so bakit ako sasama sa'yo? Di ba? Tapos, lagi mong dahilan, yung mga nangyari sa buhay mo, kaya ganon. Sa akin, personal choice mo yun. Diba? Bakit naman ako? Ganon ginawa mo sa amin. Pinili ko ba na pabayaan yung mga kapatid ko or pabayaan yung sarili ko? Diba? So, are you the ate? Oo. Oo. So, kailan mo na ramdaman na may responsibility ka pala? to 7 be- pa lang ako. At 7? Yeah. You mentioned kanina na parang naintindihan mo na yung ginagawa ng mommy mo. So, you had to be the one to take care of your sisters, diba? Oo. At ginawa mo nung time na yun, nung daddy mo wasn't providing as much, tapos yung sisters mo, syempre, they have a lot of needs. Paano mo na pagbigyan lahat yun? Parang even before na bago umalis si mama nung sobrang lulong na siya, hindi sila gumigising. Kunyari, di ba, pag grade school ka, pasok mo, 6:30, dapat nasa school ka na. Di ba? Papasok ako sa school ng 9. Maglalakad lang ako. Sobrang late na yun. Naglalakad lang ako eh. Papasok ako. Kasi sa akin, bakit di ako papasok? Di ba? Bakit di ako mag-aaral? Ano, magiging ganyan lang din ako. Ako papasok ako. Siguro pumapasok ako sa 1 linggo, 3 beses lang. Tapos lagi pa akong late. Ganon lagi. Pero sa isip ko, kailangan lagi akong pumasok. So may mga times din naman na lumayas ako sa amin. Naglalayas din ako eh. Kakaiba ako. Grade 2 ako, lumalayas ako sa amin. Doon ako sa mga tita ko, sa kapatid ng mama ko titira. Kasi doon, nakakaligo ako, nakakain ako 3 beses sa isang araw. Sobrang laking bagay nun sa akin. Tapos may nagpapakain sa akin. Pero daddy ko kasi, meron siyang ugali na gusto niya magkakasama kami. Lahat. Lagi. That's Hindi kami nice. magkakahiwalay. So, sa akin, masama yung loob ko. Sabi ko, sa akin, bakit gusto mo magkakasama tayo? Wala na tayong makain. Di mo naman kami iniintindi. Or may iba ka ng pamilya, di ba? Kasi nagkaroon na rin siya ng, nagkaroon na ako ng stepmom. So, Was she living in your home as well? yung stepmom ko, oo, nung grade 3 ako yon. Nagkaroon ako ng stepmom. Kinupkup ba kayo? Kinupkup niya kami. Yung, lalo na yung sumunod sa akin, close sila. Kaso, syempre yung mga stepmom, medyo selosa sila. Gusto nila, mama din yung tawag mo sa kanila, di ba? Ako may loyalty ako kahit ganun yung mama ko, sa mama ko lang ako. At saka bakit kita magiging nanay, di ba? Kamukha ba tayo? So tawag ko sa kanya kung anong pangalan niya. Like, Lilit, Ate Lilit, ganyan. Pero Hindi close na kami. tita. Hindi. Bakit? Kasi pag bata ka ganun maldita ako parang sa akin. Tumira ka dito sa bahay namin, kabit ka lang ng daddy ko. May ganun ka, di ba? Matapang ka, kailangan paglalaban mo, pag pamilya mo. Syempre sa isip ko, kahit ganun ginawa ng nanay ko yun. Dapat kami lang yung pamilya, walang ibang pwede. Pero inalagaan niya naman kami. Ang pinaka is, grateful ako kasi inalagaan niya mabuti yung daddy ko. Na, alam mo yun, hindi lang kami naging close kasi nga, syempre, maldita ako At saka, nananakit siya noon kasi nga sinasagot-sagot ko. Kasalanan ko rin naman. Then, wala yun. After nun, yun na yung sunod-sunod na episodes na kailangan makikita ako ng mama ko, kukunin niya ako. So, alam mo, sorry pero mas masaya pa ako pag nalalaman ko na nakukulong siya. Kasi nawawala yung takot ko na baka kunin ako ni mama, sakay na naman ako sa tricycle, sama na naman ako sa kanya. Kasi sa akin, nagdadalaga na ako Hindi ko kaya na parang, bakit niya ako sasama doon? Hindi naman safe yung environment. Tapos meron siyang kinakasama. Tapos gusto niya tabi kami matulog. Hindi ako papasok. Hindi ako mag-aaral. Wait, saan siya nakatira every time na nasa labas Ang siya? ano lang din. Malapit So, lang din around sa your amin. area? Oo, pero tinatago niya. So ako parang, lagi ko sinasabi sa daddy ko, daddy, hindi ko na kaya yung ganito na parang lagi ako nagtatago. Ako, kasi sa akin, ginagawa ko lahat. Nag-aaral ako mabuti. Hindi ako nagbubulakbol. Ako, school bahay lang ako. Like, ganun talaga. Pero bakit ako natatakot, nalalabas, ganyan. Hindi man lang ako makagawa ng assignment kasi wala akong books Hindi ako makagawa ng assignment, hindi ako makagawa ng project na, alam mo yun, yung pakiramdam mo na proud ka sa sarili mo. Hindi, lalabas ka, takot na takot ka, nahihiya ka kasi biglang may sasampal sa'yo, may sasabunot sa'yo. Kasi syempre sasabihin, pag nagkikita kami ng mama ko, andito ka na naman. Syempre sasampalin ka, bakit mo ako sinasagot? Ganun normal reaction ng nanay na parang bakit mo ako sinasagot? So ako parang,
bakit ako natatakot? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ako yung lahat na nagsasuffer sa mga ginawa niyong hindi tama sa buhay niyo? Parang yun yung naging mindset ko. So, ako, siguro, yung naging, yung pinangahawakan ko lang lagi is, feeling ko may reason kung bakit nangyayari yung mga ganun. Tsaka hindi ako magiging strong. Hindi ko matutulungan yung mga kapatid ko kung kakayaan kong kainin ako ng sistema na magpadala ako sa mga nangyayari sa buhay. Tapos lagi kong iniisip na kung yung daddy ko, pinapansin kami dati, tsaka inaalagaan niya kami ng sobra-sobra katulad ng normal na tatay, baka nagbulak-bulak ako. Pero dahil wala hindi niya ako pinapansin, lahat ng grades ko mataas. Hindi ako nagjojowa, hindi ako nakikipaglandian, umuuwi ako, hindi ako nakikipag-inuman. Alam mo yun, takot ako sa kanya. Kasi konting pansin niya lang sa akin, sobrang saya ko na yun na parang, pinapansin ako ni daddy. Ganito. Parang yun yung way mo para pansinin ka niya. Mataas yung grades mo. Walang alam mo, kahit graduations, tapos recognition, yung may magsasot sa'yo ng medal, walang uma-attend sa akin. Ako lang mag-isa. So, how was he as a dad though? Like, was he like changed after what happened to your mom or palagi na siyang ganun? I think nung after na nangyari kay mama, dun siya nag-start na lumayo yung loob niya sa amin Parang emotionally nag-detach siya Oo, no? sa amin. Pero nung nag-start naman ako nag-work, dun kami naging close ulit. Parang daddy's girl talaga ako Parang never ako nagalit sa daddy ko. Kamukha mo ba yung mami mo? As in, eksakto yung mukha niya? Halo. Yung mami ko tsaka daddy ko, halo lahat. So, I think parang nung nag-start ako mag-work, dun ko na-appreciate yung lahat ng mga nangyari sa amin. Dun ko na-realize na si mama tsaka si daddy, kahit ganun sila, lagi naming inuuna yung ibang tao. Parang kunyari, sabi ni daddy, ganito, walang pagkain sila ganun. Bibigyan namin yung pagkain nila sa kanila. Doon sa mga nangangailangan. Okay, pag may pera si mama, tapos kailangan ng pera ng mga kapatid niya, bibigay niya doon. Kahit wala na kami makain. Or kahit nag-aaway sila ng mga kapatid niya, iisipin niya pa rin ibang tao. Doon ko nakuha yun. Doon ko nakita na, okay lang pala na may mga nangyaring hindi maganda. Siguro part yun ng buhay. Pero mas nakikita ko pa rin kung ano sila, yung pagkatao nila. 'Di ba? Na hindi naman ako lalaking ganito Hindi naman ako lalaking sobrang bait ka ba? Charot. Hindi. 'Di ba? Hindi ka naman kumbaga hindi ka magiging appreciative sa lahat ng mga nangyayari sa kahit maliit na bagay kung di mo pinagdaanan 'yung lahat. So sa mga gano'n naman, like okay naman. Actually kita ko yan You're very generous. 'Di ba? Joke lang yun sobrang bait ni Patsy, pero she's always been very giving. Yung tipong isagad mo siya until the very end, she won't give up on you. Up until, syempre, parang na-realize na niya, di ba, this is not worth it. Pero it will take her years, alam mo yan, di ba? It will take her years to give up on someone. So, yes, most likely doon mo na-learn yun, no? Yung longevity of, like, taking care of your Patience, emotions, and then also compassion, generosity. Oo. Kasi kung naranasan mong walang-wala Sa akin kasi parang bagay lang yun napapalitan yung pera lang yun. Pero yung may mga tao na hindi mo alam na grabe yung pinagdadaanan nila. Yung konting tulong mo lang, malaking bagay yun sa kanila. Kasi nung mga panahon na wala kaming makain, wala akong baon, sino ba yun nandyan para sa akin? Ibang tao. Anong kinain nyo? Paano yun? Pag mga kumakain kami, tatambay ako sa labas ng mga tita ko, nanonood kami doon. Tapos sasabihin nila, kumain na kayo. Sa ganyan, family ganyan. ng dad mo or Oo, mom ng dad mo? ko. Minsan nag-uusap kami ng mga kapatid ko. Pag nag-aaway-aaway kami, lagi ko sinasabi sa kanila, nakalimutan nyo na ba ng mga panahon na wala tayong makain? 'Di ba? Na kumain tayo ng isang beses sa isang araw, sobrang saya natin. 'Di ba? So dapat hindi natin pag-aaway yung mga ganyang bagay. Tapos, ng mga panahon na ni pagligo, ni shampoo, wala tayo. Panlaban ng damit, wala. 'Di ba? So, ako kaya ngayon, like, everything that I have, I need to share. Kasi para yung mga kasi yun yung paniniwala ko, blessings are meant to be shared. Para at least cycle siya, di ba? Na gawin din ng ibang tao sa iba. So ako, like, kahit hindi mo balik sa akin, okay lang. Tulungan kita kung anong kailangan mo, kung anong meron ako. Parang wala, yun Yun yung natutunan ko. Sa family ko, sa dad ko, saka sa mom ko. Yun yung malaking lesson na dadalhin ko hanggang mamatay ako.
Like, kahit anong meron ako, i-share ko sa iba. O Patsy, I'm wondering, may galit ka pa ba sa mami mo? Sa mami ko. Wala na. Like, wala na. Ano lang, medyo nasasayangan lang ako pag minsan nagkakaroon ng mga times na, syempre mga family pictures, ganyan. Wala kaming ganun eh. Wala na yun. Parang pag-iisipin ko, parang wala kaming happy moments. Parang wala akong maalala na, ganito tayo dati, ganyan, or ganito ginawa sa akin ni mama. Napunihan niya ako, or ayusin niya yung buhok ko, gugupitan niya ako. Wala, lahat, daddy ko eh. Daddy ko lahat gumawa ng para sa akin. Pero hindi, okay lang. Iniisip ko na lang na may sarili siyang struggle sa buhay. And siguro ganun talaga. And yung wish ko na lang is, sana paglabas niya, ma-realize niya na hindi pala huli lahat. And hindi niya dapat laging isisi sa ibang tao yung mga nangyayari sa buhay niya. Kasi personal choice talaga yon. And hindi lahat ng masamang nangyayari walang solusyon. Di ba? Lahat naman ng problems may solution. Pero it starts within, always. Always, always. Pero your mom has been in and out of jail. No? Ever Actually, since, like, yeah. That's one of the problems of people that are abusive with illegal drugs. Sometimes, it's a cycle eh. Parang hindi nila natatanggal sa katawan nila. Pag nakalaya sila, nakakalimutan nila everything they've learned inside. Because nga, they haven't really reformed. So, babalik sila dun sa mga, since hindi siya nakakabalik sa inyo, kayo yung safe space niya, lumalabas siya siguro sa mga kaibigan niya or yung mga nagbebenta pa ng drugs, at syempre dun siya makakuha ng pera. So, cycle lang, tapos babalik siya sa loob. Pero, in fairness, lucky sa mom mo, nakakalabas-pasok siya. Kasi usually, siguro pag ganon, in the end, they get sentenced for life. Pero your mom is supposed to be getting out, diba? Very soon ulit. So, ibig sabihin nun siguro na-dismiss yung kaso niya or na-acquit siya ulit. Oo, parang ganun yung nangyayari. Oo. Meron din sigurong mali din sa part ko kasi hindi ko inaasikaso na makalabas siya. Hindi ko alam eh, yun yung fear ko na parang pag lumabas siya ulit, anong gagawin ko? 'Di ba? Kukunin ko ba siya or alam mo yun? Kasi ngayon, How's your mom, by the way? Ha? How old is she now? like 49, 50? Baka ganyan. Sa akin kasi parang, ako nga fini-figure out ko pa lang yung buhay ko eh. 'Di ba? So, hindi ko alam eh. Siguro if I have the money, if I have my own house, I will get her. Kasi hindi naman sobrang samang tao yung baba ko. Like, maalaga naman siya sa amin nung mga panahon na nakakalabas siya. Pero, yun eh, doon ako medyo nahihirapan dun sa part na yun. Na parang lagi yun yung takot ko. Paano pag nakalabas si mama, anong gagawin ko? Sasama ko ba siya sa akin? Eh ako nga, hindi ko pa nga alam kung anong gagawin ko sa buhay ko, 'di ba? Parang ganon. So, may mga times naman na lagi siyang tumatawag pero hindi ko sinasagot. So now, she's reaching out to you. Pero ano na yung, arrive niya sa'yo? Parang before, kasi diba, sinisigawan ka niya, hinihila niya yung buhok mo, yung parang very violent yung atake niya sa'yo. Eh ngayon, when she calls you, how is it? Nangangamusta siya. Tapos, Is she nicer now? Does she sound more subdued? Kaso kasi hindi ko kaya yung makikipag-usap ka. Tapos, sabihin niya, nahihirapan na ako dito, hindi ko na kaya, wala kayong pakialam sa akin. Parang sa akin, bakit kasalanan ko na naman? Bakit parang ako na naman? Hindi ko kaya yung drama Mabigat eh. sa'yo. Sobrang bigat na parang, seryoso ba mama? Ako ba may kasalanan kung ba't nandyan ka? Like, hindi nyo man lang ako inaasikaso, wala kayong pakialam sa akin, hindi nyo alam kung kumain na ako. Di ba? Like, anong gagawin ko doon? Ako lang ba yung anak niya? 3 kami, di ba? Ba't ako lang lagi lahat? So, yun yung problema ko ngayon. Hindi ko siya kayang i-face. So, Patsy, like, hindi niya tinatawagan yung mga kapatid mo? Kinatawagan niya. Ako lang talaga hindi sumasagot. Sasagutin ko siya through message na lang. Pero video call, hindi. Oo, kasi may idalaw ngayon eh, wherein mga PDLs, pwede mo makausap for 5 minutes in a day. Oo. Within 1 week, parang once lang yung call in. So every time she calls you, Patsy, Hindi ako sumasagot. hindi ka sumasagot, tapos nawawalan na siya ng chance para lang malaman mo ha, tapos next week na ulit siya makakatawag. Magme-message ako. Nagte-text Oh my ka. God. Yun yung may mga times na gano'n na parang iniisip ko, grabe, matanda na yung mama ko. Kunyari, pag nakikita ko si daddy, sabi ko, shock, sobrang tanda na ni mama. Hindi man lang siya nagkaroon ng chance na makasama kami. Kahit na, kunyari, 5-year whole straight na makasama niya kami, hindi. Pero hindi ko talaga kaya. Nahihirapan ako.
minsan tinitry ko, lalo na pagkasama ko yung mga kapatid ko. Yung pamangkin ko kasi very close sila ni mama. Pagtatawag si mama, tatawag siya doon kay Kai. Sabi, oh tita, si mama. Kakausapin ko siya. Yon, kaya ko yon. Kasi lalo na pagka yung mood ko is very light, nakakausap ko naman. Pero pag yung ako lang, kunyari ng birthday ko, tapos sa nalaman niya yung nangyari na hindi na ako magpapakasal, yun, hindi ko kaya. So, nag-message siya lang siya sa akin na, oh, isang happy birthday, alam mo, mahal na mahal kita. Miss na miss ko na kayo, mga ganun. Nasagot naman ako, nagre-reply naman ako, tapos, syempre mahal ko naman yung mama ko. Like, hindi ko naman, never ko namang hiningi kay God na sana binigyan na lang ako ng ibang nanay, di ba? Kasi, wala eh. Siguro nung bata ako, kasi syempre hindi ko pa naiintindihan, pero ngayon wala. Never kong hiniling na sana iba yung parents ko, ganyan. Do you ever wish na parang you react differently towards your mom? Na you have a different way of like, you know, just accepting her in your life? Oo, syempre. Kasi feeling ko hindi rin maganda yung reaction ko eh. Parang lagi ko siyang nineneglect. Parang iniiwasan ko lagi. Parang lagi kong tinatakasan kahit makipag-usap sa kanya. Pero mahirap kasi. Sobrang hirap. Like, lagi kong iniisip na kung ano yung mga problema na kaya kong solusyonan for now, yun muna yung gagawin ko. Pero alam ko mali kasi syempre matanda na siya eh. So dapat, 'di ba? Mas harapin ko na, kausapin ko na. Siguro once I have yung enough resources to get her, I'll get her. Oo. I'll get her. She's still the most loving. I think she's still the most loving and caring. Kasi pinakita niya naman yun doon sa pamangkin ko eh. Yung lagi kong kasama. Kaya nga super close sila. Yun naman maganda sa amin. Never naman namin sinabi kay Kai na ganito, ganyan. Kumbaga na-explain lang namin na, oh, the reason why she's inside kasi meron siya mga nagawang hindi tama na dapat hindi mo talaga gagawin. Yung mga proper na explanation lang para at least kasi yung iba kasi nag-judge sila na, oh, bakit niyo pinapakausap sa bata? Eh, nakakulong, nasa kulungan, ganyan-ganyan. Kasi di ba yun yung sasabihin nila eh. So, wala, I think yun. Yun yung mga iti-treasure ko forever. Like, natutunan ko kay mama at kay daddy. Like, very understanding. Hindi kami naging judgmental with anyone. And then, very giving. Yung mga ganun. Patsy, what would it take for your mom, or what would it take for you to forgive your mom? Na-forgive ko na naman siya. As in, like, nung nagka-edad-edad na ako, nagtatrabaho na ako, napatawad ko naman na si mama. Ano lang talaga, di ko pa lang talaga alam kung anong pwede namin gawin pagka lumabas siya, kung kanino siya magsistay. Kasi since I don't have my own house, pero minsan nga tinatry ko pa, sasabihin ko sa daddy ko, pwede ba dito magstay si mama? Ginaganon ko siya. Wala na siyang kinakasama eh. Wala na. Lagi Is he ko sinasabi. open to reconcile? Parang, ewan ko, hindi ko alam. Pero lagi ko, ginaganon ko siya from time to time. Daddy, pag nakalabas si mama, okay lang ba dito siya tumira? Ganyan. Dito na lang siya sa baba, sa kwarto namin. Wala na, okay naman. Kasi ang daddy ko, tsaka ang mama ko, yung mga kapatid ko dun sa stepmom ko, tsaka sa stepdad ko, close kami lahat. Daddy ko close siya dun sa anak ng mama ko, na bunso namin lalaki. Tapos si mama close siya dun sa anak ng daddy kong dalawang lalaki. So hindi sila yung may masamang treatment sa na hindi nila anak, hindi naman. So very close naman kaming lahat. So I think pag yun yung nangyari na pumayag si daddy, edi solve na yung problema ko, di ba? Wala akong problema. Right? Doon siya titira ulit sa Oo, house na pero- nanay mo. Pero yung mom mo, alam ba niya option yon? Oo, sinasabi ko sa kanya. How does she feel about that? Wala, okay naman. Kasi parang friends naman na sila eh. Kasi ang tagal na din eh. Di ba, I told you, parang lumabas siya eh, nakalabas siya eh. Para mag-visit nung namatay yung sobrang kaklose kong pinsan tsaka yung dad niya. Lumabas siya, nagkita sila ni daddy. What do you mean by lumabas siya? Nakalaya siya or... Pinayagan siya na magdalaw for like okay. few hours. Oo, kasi may kasama She siya was na. granted a visit sa Kasi funeral. ano siya nagluluto sa lahat. Siya nagluluto doon. Ay, she's a trustee sa Oo, loob. Okay. oo. So, responsible naman siya. Baka nagbago na siya, Patsy. I think so, oo. Ano lang talaga, mahirap lang kasi pag yung environment mo nga, 'di ba? Lalo na kung nag-start ka ng ganun. Yun yung sinasabi niya sa amin lagi na
kailangan pag lumabas ako, alisin niyo ako dito. Tama yan. Oo, ilipat niyo ako. Paano, di ba? Wala pa naman ako sariling place na, di ba? Pero, I think, na-forgive ko na si mama. Matagal na. But it's very nice she said that. Paglaya niya, dapat ialis niyo siya dun sa environment niya. In other words, aware siya na hindi siya pwede bumalik dun sa kung anong gawain niya noon. Kasi babalik at babalik ta lang, and she's hoping na you guys will take care of her. Alam mo, sa totoo lang, I think we're very close na nung pre-pandemic bago siya makulong ulit. Yun yung sinasama ko na siya sa mga gigs ko, mga hosting gigs ko, ganyan. Sinasama ko siya lagi. Tapos dun ko na... Wait, saan siya nakita na nung time na yun? Nagsistay siya sa amin minsan. Sa bahay niyo? Oo. Wait, with your dad or no? Dun sa... Doon sa ex ko. Ex mo. Oo. Nagsistay Okay. siya sa amin minsan. Silang dalawa ni Kai, sinasama ko sa work ko. So medyo close na kami nun. So I'm so happy close na kayo ng mom mo or you were getting to be close once again. So nakulong siya. Paano? Anong reaction mo? Nung Afterwards. nakulong siya, actually sobrang like devastated kasi parang iniisip ko, yun na yung time na makabawi kami dun sa mga taon na hindi kami nagkakasama. Tapos, nung dumating yung pamangkin ko, alam mo yung parang family na kami ulit Tapos inaalagaan niya kami, inaasikaso niya yung pamangkin ko, pinagluluto niya kami. So ganun. nakabawi naman pala siya, Nakabawi Patsy. naman siya. So, but after nun, yun nga, nagkaroon lang ng problems kasi, di ba, pandemic, hindi siya pwedeng dalawin. Tapos nung mga times na pwede na, doon na parang bumalik yung trauma ko na, problemahin na naman ako ni mama. Parang gusto na naman niya, ilabas ko siya. Saan ko naman siya dadalhin, di Wait, ba? Patsy, just get me back in time. Kasi sabi mo, you guys were getting close. Oo. Bakit nag-relapse siya ulit? Anong nangyari? Hindi ko, kasi parang, syempre pag ikaw nasa loob ka, di ba? Hindi ko alam kung ano talaga nararamdaman niya. Kung ano naman nasasabi niya na, hindi niyo ako inaasikaso. Gusto ko lang makalabas dito, wala kayong ginagawa. Yung pag ganun kasi yung sinasabi niya sa akin, natitrigger ako na parang, No. I meant like, di ba, you were already with her. She was living with you sometimes. Tapos biglang nakulong siya ulit. Bakit siya nag-relapse considering she was already close to you guys again, na bumabawi na naman siya? Bakit bigla siyang nakulong ulit after? yun yung hindi niya kinlarify sa amin. Kasi ang sabi niya, gawa ng palit ulo yun. Oo, totoo. Kasi nung Oo. time na yun yung gawain ngayon Parang ituturo nila ibang tao. Tapos kahit wala kang ginawa, ikaw yung papakulong. Kasi galing ka na doon. Oo. Ikaw yung madaling damputin Tapos alam nila Kasi na... may record ka na. So most likely, okay lang ipasok ka. Pag wala silang mahanap na ikukulong. Oo. Parang ganon. So she was a victim dun sa pang ilang jail. Oo, yun yung sinasabi niya sa amin. Pero, ang nagiging hatol kasi is, ang dinidiin nila yung past na cases niya. Na parang, wala, nagbebenta ka dati, gumagamit ka May magagawa ka ba? May pruweba yung mga pulis na dumampot sa'yo. Parang ganon. Tapos, ang explanation sa amin nung kapatid ko, tinaniman siya. Nung hinuli siya, So nung palit talagang ulo. Hindi na siya nagbebenta, hindi na siya nagda-drugs. Hindi na. Pero nakulong siya ulit. Because of reputation naman. Oo. Yun ang mahirap pag nakulong ka several times Oo. Ang dali mong idiin, honestly. Lalo na kung wala talaga. Hindi ko alam kung totoo Parang kasi sinasabi nila may kota-kota yun So, syempre kung wala kang mahuli, sino kukunin mo, di ba? Then kami naman, bilang ako, parang ayoko naman na ma-stress yung ex ko na parang, ayusin ko ba yun, ganito, ganyan. Kasi bago pa lang kami nun Nung ex ko, parang inisip ko, oh my God, paano ko aasikasuhin to? Tapos yung pa yung time na umuwi yung buong family niya from Canada. Na 20 years hindi umuwi yung ate niya, tapos noon lang umuwi kasama yung mga anak. So ako, hindi ako makakilos, parang sino ba uunahin ko? Umalis pa kami noon. Like, umikot kami, Bohol, Cebu, Boracay, ganyan, Davao. Tapos, si mama nakakulong, alam mo yung parang, ano bang gagawin ko? Hindi ko naman sa family niya na, nakulong yung mom ni Pat. Kasi bago pa lang nagbe-build pa lang kayo ng relationship and then ginod mo pa lang kinikilala yung family niya. So, paano gagawin, di ba? Hindi ko rin makausap si mama. So, dun yun, parang dun na, nagtuloy-tuloy na. Hindi na kami nakapag-usap. Tapos, parang sinabi ko na lang sa mga kapatid ko na kayo na lang muna bahala kay mama. Kasi I've done my part. Tinry ko naman lahat. So, hindi ko alam paano nangyari na nakulong na naman siya. Parang gano'n na lang yung iniisip ko noon. Siguro doon yung pagkukulang ko. Kasi
may chance siguro na nagawa namin kaagad ng paraan kung mas pinili ko na hindi muna umalis. Tapos parang dinisregard ko na lang kung anong iisipin ng family niya. But wala. Nangyari na di ba? Actually, mabigat din para sa yun eh. Just listening to you, kasi ako, nakulong ako. So, hindi ko, alam ko yung responsibility ng mom ko kung gaano kabigat, pero na-realize ko mas mabigat pala pag yung mga anak are the ones na nagkaroon ng parents na nasa kulungan, especially pag bata pa sila, walang mag-aalaga sa kanila. Tapos parang, kung tumatawag yung nanay, tatay, parang ang bigat sa inyo, Oo, diba? super. Like, Emotionally, like you're still growing up, tapos parang windang na windang ka, anong gagawin mo sa buhay mo? Walang mag-aalaga sa'yo, walang magbibigay ng direction sa'yo. oo. I think mas mabigat nung simula nung ako na yung nagtatrabaho. Kasi meron din kasi akong yabang Parang ayoko na hihingi ako ng tulong sa mga tita ko. Kasi sila na yung tumulong before para makalabas yung mama ko. So ako yung nagsasabi sa kanila na hayaan muna natin si mama. Hayaan muna natin siya. Pag nagkaroon ako ng extra or pag napatunayan ni mama na nagbago na siya, tsaka natin ilabas. Pero yung mga panahon na hindi pa ako nagtatrabaho, hindi pa ako kumikita ng sarili ko, wala Ang mabigat lang sa akin, masakit kasi nakakulong na naman siya, di ba? Pero kasi ang namumblema nun before, mga tita ko, tsaka yung lolo ko. Pero mas mahirap nung ako na lahat. Kasi ako na parang, ako na may kasalanan pag di siya nakalabas Kasi wala akong ginawang paraan. Hindi ako nagbigay ng pera. Or hindi pa ako kumikita ng enough para mapalabas siya, di ba? Yun yung sobrang hirap na part sa akin. Lalo na kung yung mga kapatid ko, may sarili silang financial problems. Sa akin lahat yung bagsak. Di ba? Oo. Hindi Tsaka, ko of all of them, ikaw yung nasa showbiz Kaya inisip nila, you have the money. Oo, ako lahat meron, di ba? Hindi naman nila alam na, porket nakikita ka sa TV, kala mo naman, milyon-milyon yung kinikita, di ba? Hindi naman siya ganun So, siguro, kung mababalik yon tapos may gagawin akong iba, I think, mas pipiliin ko na, hindi na lang sana ako umalis nun, tapos inasikaso ko na lang. So, yun yung regret mo, na sana naayos mo yung kaso. Kasi totoo yan bago makasuhan yung isang tao, a few days before, kasi may time yun Oo. Siguro mga 2 days, you still have an opening kung saan pwede pa magawa ng paraan. Oo. Yung Na parang malabas antayin mo nila siya. kung may mag-aasikaso na family, Oo. di ba? Kung wala, ipapasok ka na talaga. Pero siguro yun yung you just let mali it go ko. because honestly, you were confused. Valid naman yun Tsaka Na dami bakit mong kakalabas iniisip. lang tapos nahulong ka agad. So, siguro yun yung part na pinagsisisihan ko. Kasi, at the end of the day, family is family. Parang kahit anong mangyari sa inyo, kahit, kunyari, nadapa ka, o kaya, meron kang nakilala, kinakasama mo, iniwan ka, kanino ka ba tatakbo? Sa family mo, di ba? Sa parents mo. So, yun yung pinagsisihan ko na parang dapat mas inuuna ko, siguro. Family dapat talaga. Like, hindi ibang tao. Ganyan. Pero ngayon, Patsy, nasa loob siya, nakakatulong ka naman sa mami mo. Oo. What do you contribute? Nagpapadala kami ng mga kapatid ko na money. Para yung pambili niya ng food, ganyan. And then kasi may mga binabayaran doon, di ba? Para hindi sila matulog sa labas or sa CR, something like that. So, yun, nagpapadala naman kami. Mga magkano pinapadala niyo? Weekly? Monthly? Weekly. Ako nagbibigay ako, hindi kasi pwede magbigay ng mataas kasi hindi mo naman alam kung saan mapupunta. At least mga 2,000, 3,000, 2,000. A week. Oo. Salitan kami ng mga kapatid ko Salitan kami. Hindi pwede sabay-sabay kasi syempre, di ba? And mahirap naman sa akin, mahirap din naman sa part ko kasi ako din sa daddy ko Ako din tumutulong sa kanila So, alam mo yon. So, ikaw din nagbibigay ng pera sa family mo, sa daddy Dad mo? ko, oo, ako din. Ako din. Kaya, Ilan yung mga sinusustentuhan mo ngayon? Parang ang kaya dami. siguro hindi ako nag-aasawa tsaka anak Parang may, Dami mo nga. parang may Just, mga anak na you ako have dogs pa, diba? I have You're taking dogs, care of oo. a lot of people and things. Yung sa daddy ko, tapos yung pamangkin ko, tinutulungan ko yung kapatid ko dun. Kasi syempre, di ba? As much as I can, I help. And I will always help. Basta meron talaga ako. Ganon. And now, syempre, sabi mo last year, dapat pala lumabas na yung mommy mo. Oo, sabi niya, dapat mga last year, June or July. Hindi ko alam kung ano nangyari. This could be actually her last time in jail if you think about it. Possibly.
Hopefully, it could be oo. her last time. Kasi it sounds like she's repented din naman. Tsaka, nung last time na nahuli siya, victim lang naman talaga siya. Hindi naman siya bumalik sa drugs, di ba? Tsaka, pinakita naman sa'yo, tsaka sa family mo na kaya niya maging nanay. Kaya naman niya. Hindi naman siya totally masama. I think victim lang din naman siya nung system. Kasi 'di ba? So, I don't think sobrang sama ng mama ko nung. Hindi naman sila masama. Actually, they're Hindi just going talaga. through a lot of things. Tsaka pag ganun kasi, pag nahaluan na ng drugs yung utak mo, medyo iba na. Like, napansin mo ba? Umiba yung Oo. ugali niya? Iba. Like, sobrang iba talaga. Alam mo yun, parang nakakatawa. Meron mga times na si mama siya kasi daddy kasi pala silang bunso. So, spoiled sila. Tapos nagsama. Tapos nagkaanak. Can you imagine? Diba? Alam mo yung bundok na yung labahin namin. Hindi siya maglalaba. Hindi sila maglalaba ni daddy. Tapos magugulat ako. Biglang isang buong araw, naglalaba siya. Madaling araw pa lang hanggang gabi. Alam sa natin yan. Ala, ano kaya nakain ito? Naglalaba. Parang babagyo ata, ganun pa yung iniisip ko. O kaya yung kukutuhan ka, dudugo na yung anit mo, nagbuong araw na parang, ay, tamang-tama Parang she's siya. on something na talaga. Oo, like, doon ko malalaman na, ay, tamang-tama siya. Alam mo, umiiyak na ako, wala naman akong kuto. Parang ganun lang siya ng ganun, Oo, like, oo. mama, wala akong kuto, hindi ko na kaya, ganun. Walang tulog yung mami mo. Wala. Tapos minsan, tutulog ako, di ba? Tapos gising ako. Wala, gising lang siya. Sa solitaire. Ay, ginagawa nito. Tamang-tama na naman to. Those are the effects talaga of illegal substance. Kaya kailangan nga daw i-rehabilitate. Like talagang kailangan ikusa mo dalhin sa therapy. Alam mo yun, you really need to take her to a professional Oo. afterwards. Eh kaso, paano kung wala kayong resources? Di ba? Paano kung hindi nyo kayang magpa-rehab? Anong pwede mong gawin? Di ba? Yun yung mahirap eh. Yun yung part na parang struggle ng lahat. Lalo na kung, di ba? Lahat kami magkakapatid, may sarili na silang buhay eh. Ako na nga lang wala eh. Di ba? Kumbaga, I have my own, pero ako pa rin yung... Taking care of everyone. Oo. Oh, you should be taking care of yourself, no? I am taking care of myself. I don't think they think about it. Like once someone is acquitted, dismissed, or in probation, parang walang way to actually, professionally take Parang care. babawin, oo. Oo, parang to, bring to the therapy. Yung Parang- mga ganon. Walang ganon kasi mga programs na libre. Para there should be a program na tuturuan sila paano bumalik ulit dun sa normal na Oh, na- I don't na think they'll be buhay. able to get back to their normal selves. Pero parang to realize na yung ginagawa nila ngayon, parang you have to break habits eh. You have to break the way they think or yung addiction, they have to take it out of their body. Parang yung parang basta ilabas lang nila sa katawan nila yung need for that thrill, for that high, and to realize na itong buhay natin, the reality is the good reality that they should live in. Tsaka being able to just have your family there. Alam mo yun ang sobrang importante na I feel like the government lacks that kind of program afterwards. So sana, ma-realize ng mga taga-DOJ or like mga Nagkaroon, BGMP yes. Parang na magkaroon ng program na ganun, aftercare. at least support. Oo, support. Oo. Oo. Even financial support actually. That would be really helpful. But anyway, so ikaw, sa tingin mo, paglabas ng mami mo, mauuwi mo na siya? Like, would you have the heart to give Of her a course. home? Like, Oo naman. a space to grow once again in Oo. your heart and also, Parang wala kang tiwala sa akin. Hindi naman. Alam ko you're a very caring person. Oo. Alam ko, kahit umiyak ka, alam ko nagsastruggle ka, alam ko you'll have her with open arms. But I'm just wondering, like, currently, Kami ng mga kapatid ko, may mga usapan kaming ganyan. Yung out of nowhere, like, paano pag lumabas si mama, sino kukuha? Ganyan. May mga plans na kami na since yung bunso naming babae, may sarili na siyang apartment. So, we'll help her pay the rent and then si mama will stay there kasama yung brother namin para at least magkakasama sila. And then, malapit siya dun sa kapatid ko na may anak. So, my mom can take care of the kids. 'Di ba? And then ako, I'll help na lang financially. 'Di ba?
Parang mga ganun. Para I still have my own space. So yun talaga, talaga na-emphasize ko na you're still on your own. Oo. Hindi, Gets pero ko, kasi, gets ko. gusto kasi ni Mama, magkasama sila nung bunso naming kapatid na lalaki. Okay din yun, para she feels like a mom. Oo. Kaso ako naman, parang, With you kasi she might feel like a sister, alam mo yun? pero ganun na kami nung last na nagkita kami. Para na lang kaming magkapatid. Ganun na yung feel. Pero yun nga, yun yung pinaka-plano namin. Para at least, single din kasi yung kapatid ko eh. Ano siya, lesbian siya. So, walang chance na mag-anak siya. Na-joke lang. Mahal ko naman yun. Uy, maganda siya. So, anyways, yun. Para lang mas malapit yung mom ko dun sa mga pamangkin. Malayo sa akin. Charot! Hindi, okay lang. Take your time, diba? Oo. Pero pwede naman siya palipat-lipat. Oo. Basta, kailangan lang namin i-figure out na paano siya makakalabas. And then, madali na siguro. Okay. Well, I hope na ikwento mo sa akin kung anong mangyari pag laya Of course! niya. Gusto mo, call pa tayo eh. Maganda tayo, update tayo sa relationship nyo, no? Tsaka sana, matanong ko din yung mommy mo, kamusta Gusto mo sa loob? Gusto mo pag nakalabas siya, Sabi ko, interviewin tita, mo pa siya eh. Interviewin mo pa. Sige, sabi ko, tita, may sumaba kayo ng loob kay Patsy. Hoy! Mama ha. Joke lang, joke lang. Pero sa lahat ng mga nakakulong, I think lahat naman they know na they've done something wrong. Oo. Even though they would call and make paawa, they know why we were inside, why all of them were inside. So, please don't think na parang, ako I'm talking in behalf of everyone there. Kasi ito talaga yung mindset ng mga tao sa lobby. We feel, or even though ako hindi ko ginawa, I feel so bad na my mom had to go through that crazy situation of me being in prison, just her having to support me. Parang, they don't deserve it. So you didn't deserve it. So she knows that. And I feel like you have to understand na she didn't want you to go through what you're going through. Like, yung lahat ng emotional turmoil mo, yung feeling mo na hindi ka nagkaroon ng nanay, I'm sure she thinks about, she wishes she was able to become a good mom to you. Kaya when she's out, that's why she wants to give it to your pamangkins, she wants to spend time with you. So don't ever think na binaliwala niya lahat yon. She thinks about it every single day in jail and when she prays about it. So Patsy, paglabas niya, I hope you give her the chance to be the Syempre. mommy na she wants to be with you. Hindi ko naman sinisisi lahat sa kanya kasi ako malaki din pagkukulang ko. Kasi there were times naman na I'm capable. Pero I chose not to. Na palabasin siya. Kasi lagi kong iniisip na, lalabas na naman, tapos papasok lang ulit. Parang sayangin lang, di ba? Alam mo yun? Parang I chose the easier path na hayaan na lang siya doon. Parang gano'n. Hopefully this next time around would be a good chance for Yes. all of you. But you know what? Okay. Hopefully, pag nakalabas siya, huwag ka mag-alala. May interview mo siya Sige, at malalaman sige. mo kung bakit ganito ako kaingay. Sabi ko, tita, ito po mga pinagagawa ng anak niyo. Kasi wala po kayo. De, joke lang. Hindi, kinaya niya yung sarili niya. And speaking of kinaya niya yung sarili niya, something just juicy, okay? Kasi, Ano na naman Eto. po? Hindi pa pala tayo tapos. hindi pa tayo tapos. Kasi very interesting. Gusto ko lang i-insert to. Kasi very interesting to para sa mga girls out there or sa mga taong pumasok sa isang long-term relationship. Tapos yung tipong inisip mo, magiging kami ba forever? Tapos, di ba, 9 years kayo ng ex mo. Ex na, di ba? Ex na, di ba? Oo, alam niyo na nangyari. Very interesting. Nung nag-propose siya, which you have been wanting pala for the longest time. Kasi 9 years na, di ba? Nag-propose siya finally. That's when you realize, ayaw mo na sa relationship na to. Parang gano'n. Oo, sige, mabilisan lang. How did it get there? It's more of kasi once you learn how to love yung person na yon, you learn how to compromise. Like everything na pinapaniwalaan mo na dapat ginagawa for you, you're gonna do for them. Kasi that's what's gonna make you happy. But darating yung time na parang marirealize mo, syempre aside from dun sa relationship problems, may outside factors also, which is I'm having yung problems with my family. So parang iniisip ko nun, na-realize na, parang buong buhay ko, pinaglilingkuran ko yung pamilya ko. Tapos yung the rest of my life, I'm gonna like surrender to you and you're not gonna do the same for me. So parang it's not fair. Kasi doon ko na
kung gagawin ko yun para sa kanya, ibig sabihin, meron ding tao na gagawa nun para sa akin. I'm not saying na he's really a bad person. It's more of like, magkaiba talaga kami. And dun ko na-realize na, oh, it's okay. It's okay to let go of someone. Kasi I think he's gonna be happier with someone else too. Which is better for me. Kasi at least, I'll be able to, be with someone na gagawin din yung mga ginagawa ko So, for other people. Are you telling me he didn't reciprocate the things you did for him? Na parang bigay ka lang ng bigay, like inaasikaso mo siya palagi, and you didn't feel like Hindi he was lang doing kami the same? same. Hindi lang kami same. Parang siguro yung love language niya is very different, which is hindi yun yung hinihingi ko. Kasi sabi nila, pag nagbigay ka, hindi ka naman kailangan humingi ng sukli. Dapat hindi ka mag-expect ng anything in return. But it's more of like, kaya ko bang pagkatiwalaan tong taong to ng buhay ko? Pagka, kunyari nag-anak ako, maaasahan ko ba siya? Na, kunyari ikaw, nasiraan ka ng sasakyan. Sino tatawagan mo? Dumating na dun sa point na ganun eh. Sino yung una mong tatawagan pag may nangyari sa'yong hindi maganda? Hindi siya eh. Daddy ko. So dun, oh my God. Parang dun pumasok yung parang, oh my God, I can't trust this person. Parang, pag tinawagan ko siya, magagalit pa siya sa akin. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nasiraan? Ano nangyari? Di ba? Hindi siya yung safe space mo. Hindi siya yung... Instead of like nag-worry siya, Oo. naging compassionate siya sa situation, parang ikaw pa yung sinabihan niya na bakit mo ginawa to or something like that. Okay. Yes. Pero ako, in a heartbeat, pupuntahan ko siya kahit nasan ako. Di ba? Yung dun na eh, life or death na yung pag pinag-uusapan eh, parang, di ba? Parang kung ano yung mga kaya mong gawin and yung mga hindi mo kayang gawin. Dun na siya. Dun ko na na-realize na parang, okay, I couldn't be with this person. Magkaiba kami na mindset. So you need someone to take care of you the way you take care of yourself and everyone else. Yes, please, message me at... Hindi kasi buong buhay mo, you've been caring about all these people. Sometimes strong-willed girls just want to be taken care of, diba? Like, Kailangan honestly, baby. oh, yung tipong, alam mo, superwoman ka, pero sa bahay, gusto mo lang talagang, take care of me. Oo, pero alam ang mahirap eh. Kasi lalo na pag sanay ka na ikaw yung nag-aalaga sa Nakapagod lahat. kaya? Parang pag may nag-offer sa'yo ng ganon, Gugulat ka? matatakot ka eh. Parang, ang love language ko is act of service. Ganyan. So pag may gumawa nun para sa akin, parang, teka lang. Ikaw din yung Mukhang iba to, problema. nakakatakot. Nire-reject mo yung... Hindi kasi may mga tendencies. Gusto tumulong I'm sa'yo not saying at everyone, mag-take but care may sa'yo. mga tendencies ang mga lalaki na sa umpisa lang sila magaling. Right? Girl, may trust issues ka na. Hindi trust issues, proven and tested. Based on experiences. Ang dami naman naka-disappoint sa'yo. If you let yourself get disappointed. Wow, true. So ako sa akin, nothing personal, life happens. Move on. Nice. Diba? Okay. But I suppose like you have to give people chances, no? I think so, pero I think kailangan ko na akong makipag-usap kay God. God, is this gonna be another lesson? Like, kailan ba tayo matatapos? Di ba? Parang, Lord, pa-34 na ako this year. Ano ba, hindi na ba ako mag-aasawa? Pero Hindi gusto na ba talaga mo, ako mag-aanak? gusto mo naman eventually. Siyempre meron naman, lahat naman tayo gusto ng ganon. Pero pag nakikita ko yung mga, oh no, I'm not gonna say like everyone, pero nakakatrauma eh, mga nangyayari. Hindi mo naman masasabi na kailangan mo i-judge yung mga lalaki kasi may mga times na naman yung babae may kasalanan. Pero wag naman sana yung mga lalaki sa umpisa lang magaling, di ba? Right? Yung mga best foot forward, tapos pag gustong-gusto mo na sila, dun sila magbabakot. Parang ang gulo nyo, diba? Totoo. Gusto nyo pag malabo kami. Klaro lang sila pag malabo tayo. Diba? Oo. Ako pa naman, pinapalaki ako ng daddy ko. Feeling ko yung ugali ko, lalaki din. So ako, pagka pinapasok kita sa buhay ko, gagawin ko lahat. Pagsisilbihan kita, para akong lalaki, kulang na lang ako maghatid sundo sa'yo eh. Maybe that's what you have to like chill out on. I know, right? Kasi guys don't May like gamot that ba when you doon? go all in. May gamot ba doon? Sa magiging tanga? Yeah. Huwag mo naman sabihin tanga ka sa love. No, I'm... Oh, actually, ako sabi, okay, I was talking to a therapist. Sabi niya, that's actually
one of the wrong things a person would say na sa start pa lang ng statement niya, tanga ako sa love. Kasi once you say that, you're tanga sa love, you will always feel like every single move you do is tanga. Oy, Diba? oy ha, ngayon ko lang sinabi yun na I'm stupid in Okay, love. sige. Sabi mo eh. Sabi ng Salbakuta, but I'm not. Also, maybe, just open yourself to possibilities, di ba? I always open myself to possibilities. possibilities. Do you Pero think I'm someone young- close right someone- now? No, don't say anything bad. Karen, No, ha? wala, Karen I'm not gonna Bordador. say, but someone older than you. Ha? Older. Ang problema kasi, I can hear you loud and clear. when someone looks like this at her age, guys that do go up to her are younger. Yun ang problema. Guys that are younger are not equipped. They're not mature. Emotionally. Oh, emotionally just yet. They can't take care of someone who's I'm gonna gone talk through to all them of this now. Or gone through Okay, all guys, of this. listen. 30 and below, 35 and below. Hindi tayo magkakaedad, okay? Tita nyo na ako. Layo-layuan nyo ako, So pwede ba? 35 and above. Or 36 and above, ang gusto mo. Yeah, 35 and above. Above, You okay. know what? Hindi talaga sa age eh. Hindi, Yung ano? maturity. Sa tingin mo, ano yun? I've met people like way older than me but sobrang immature. Actually, yeah. It really depends. If Oo. they're healed, if they're the types that, if they're I've the type met that reflected younger on people themselves. very matured. Pero, ewan ko. Di ko alam eh. Kung di ko na alam kung sino sisisihin ko, so sisihin ko na lang yung sarili ko, di ba? Na baka hindi pa lang time talaga. I'm also so tired of lessons as well. Pero Do you ngayon, need comfort? I do need a lot of comfort, babe. I do need a lot of comfort, actually. Di ba? Oo, ngayon nasa self-care era ka na, Oo. 'di ba? Kasi nakikita ko sa mga videos mo, sumasayaw-sayaw ka, gumigiling-giling ka doon. Actually, one of the things about Patsy, she's very funny. Talagang pag sad siya, nilalabas lang niya sa patawa, sa pag dancing ng mga sexy dance niya. Pero it's a joke for you, 'di ba? Yes. Oo. So, how do you deal with self-care? Pag self-care, sa akin kasi I think nalalabas ko lahat ng nararamdaman ko pagka sumasayaw or kung ano ginagawa ko. Like, alam mo yun, parang sa akin, I'm gonna do whatever I want. I'm gonna dance to this music. I wanna sing. I wanna make videos. Parang dun ko siya nilalabas. Then, I don't take anything personal from anyone I'm not personal with. Parang ganon. So, pagka, kunyari, hindi tayo naging okay, that's fine. We can still be friends. Parang life goes on. You're very Hindi forgiving. Hindi ako nag-hold on to grudges. Kasi hindi ko kaya. Kahit sobrang sama ng ginawa mo sa akin, mapapatawad kita. Like, instantly, sorry ka, bati na tayo. Pero I'm not gonna let you back in my life. We're gonna be friends, we're gonna talk casually, but, diba? May You boundary ka forgive, na. but You won't never forget. Oo. I don't get mad. I get even. Charot! I don't think you get even. But No, you masama won't yung ever masamang gumante. be close like before. Yeah. Hindi na. Pumipili ka na. Hindi na ako, hindi na babalik sa dati. Kasi ako, I think totoo. Di ba, Pretty? Totoo. Mabilis ako mag-move on. Kasi bigay todo ako eh. So, kahit sa friends. Bilis ba? Mag-move on? Parang naalala ko lang yung sobrang nagmumukmuk ka for a Ay, while. kasi kami pa yun eh. Di ba? Kami pa yun eh. So, iniiyakan ko pa Di, siya. habang nasa relationship ka pa, ang Nagmo-move tagal mo on na ako. Tinatanggap lumabas ko na. Or ang Oo. tagal mong umalis sa situation. Yun Pero yung sa akin. Pag Parang- sinabi mo tapos na, Tapos na. Wala nang balikan. wala Ano na. ako eh, mahaba yung PC ko. Parang, once na may nararamdaman pa ako, kahit gahibla na lang yan, ilalaban ko. may hope pa rin. Kasi Oo. hindi ko kayang mag-move on. Yun yung totoo. Hindi ko kayang umalis na meron pa ako nararamdaman. Na meron ako what ifs. Pero once na wala na, te. Who you na Who kayo you? lahat. It's your loss, not mine. Oo. So, I think that's the main reason why I'm friends with my exes, ganyan. Kasi, wala eh. Ganun talaga nangyari yung buhay. Hindi tayo para sa isa't isa. Anong gagawin? Alam naman mag-away tayo. Lalo na yung sa last ex ko. I think, sabi ko sa kanya, you know what? You're gonna be part of my life or you're part of my life already. I think, family kayo sa akin. So, kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo sa akin, ako magagalit, di ba? I'm still close with his mom, with his sisters, with his nieces, and with his niece and nephews, ganyan. Very complicated ang situation na yun, no? 8 years or 9 years kayo together, Oo. tapos you're all so close. And he's still hoping na you guys get back together. He was just saying na sana we've done things differently.
ganyan. And then, nagsabi naman siya na pinagsisihan niya yung mga pagkukulang niya. I don't think he's really a bad person kasi hindi naman ako magiging gantong ka-strong and hindi ko maiintindihan yung mga bad sides and good sides ng relationship kung hindi dahil sa kanya. So, alam mo yun. Hindi Yeah. lang talaga kami para sa isa't isa. For me. Yeah, ganun lang I talaga. still Actually, hope na, you know, makilala niya kung sino yung para sa kanya. oh. Still wish you the best. Ganun talaga pa nag-move on na okay lang sa'yo makita yung ex mo na may kasama ng iba? Oh my God! Alam mo kung paano ko nalaman na totally moved on na ako? Oh. Nalaman ko na meron na siyang dinedate. Ah, may kadate I na didn't siya. even check or ask anyone kung anong pangalan, anong itsura. Wow. As in, talagang wala. Tsaka nung umalis ako doon, di ba, black kasi mga ganyan, mga lalaki, iba black ka eh. Blinak ka. Oo. You know, they say there's they a- really oh love my you God. once they block you. Well, we're past through that. So, anyways, going back. This is so funny. I don't know. Nate, don't be mad. This is too funny not to share. So, anyways, ito. So, black kami, ganyan, Oo. di ba? So, pag tinitrigger niya ako, kunyari, kakamustahin ko siya. So, nagkaroon ng mga times na kinakamusta ko siya. Tapos, ang reply niya sa akin is, why do you even ask? We're not even together anymore. Parang Okay. mga ganon. So, ako parang, okay. Binlock ko siya ngayon. Di ba? Binlock ko siya. Sabi niya, dapat yung usapan namin is professionally. Wow. Professionally. So, ako sa isip ko, wow, professionally. So, ano ako, empleyado mo? Professionally pala ha, mag-email tayo. So, email kami nag-uusap. Oh my God! sabi niya, unblock me na. I can't do this emailing anymore. Ganyan siya. So, pag nagkakamustahan kami about sa dog, sige niya, may mga problems, may mga kailangan, email. Di ba? Walang nalagyan, to whom it may concern. Looking forward to your That's reply. so professional relationship. Kasi sabi ko talaga sa kanya, this is what you wanted. Professional relationship. Right? Hindi man lang civil. Hindi man lang, di ba? Makakuha mo. Oh my gosh, That's so nakakatawa. funny. Sorry, Okay. Nate. Peace out. Okay, so ngayon nag-move on ka na, may Oo. self-care ka na. Are you dating anyone right now? I am not dating anyone right now. So if you want to inquire, please message. O sige, since ngayon alam mo na yung tipong lalaking gusto mo, ano ba yung gusto mo? Simple lang naman yung gusto ko. Kailangan consistent ka. And also, alam mo kung ano yung gusto mo. Kasi yung mga lalaki ngayon, sala sa init, sala sa lamig, sobrang galing sa umpisa. Nakakainis, Ganyan, no? di ba? Tapos, pag pinakitaan mo na gusto mo na, Hindi, yun ang mali mo. Dapat di mo papakita agad. ay wag na lang. Wag na makipag-usap. di ba? Ako kasi, I don't let anyone basta-basta in my life. Yeah. Hindi ako nakikipag-date. Hindi ako sumasama sa dinner, sa lunch, or anything. Laging sa isip ko, ba't ba ako nito niyayaya kumain sa labas? Mukha bang wala akong pangkain? Ganon ka. Medyo Alam mo, defensive masyado ako. kang strong woman vibe. I know. You should be able to allow yourself to just enjoy. Like, let someone take care of you. You want someone Hindi to ako take care of you, hindi pero ako you don't want them sanay. to take you out to dinner. Tapos Paano alam yun? mo ba kung ano iniisip ko? Nung Oh. sabi ko kay Pretty makikipag-date na ako, magdadala ba ako ng sasakyan? Kasi mamaya ihatid pa ako pa uwi, hindi ko bet. Paano pag magbabayad na kami ng bill? Sabihin ko ba ako na Masyado magbabayad? mong iniisip, right, girl. girl. Sobrang lala. Ngayon, parang gusto ko na lang maging, oh, I'm hungry. Please Yeah. buy me dinner. Oh my God, I don't have money. Please send me cash. Di naman ganon. Pero, Joke lang, ito naman. I need to go shopping. I'm so stressed out. hindi, try mo lang. Naging sugar baby kahit ang tanda na. Well, Malay I mo, think gumaan-gaan yung yun yung buhay goal mo. natin. Oo. Ha? Malay mo. please carry me. I'm tired. Oh, guys, yung PDF form, ilalagay po namin sa Yes. comment section. Nandun lahat ng mga gusto ni, ni I'm Patsy. gonna do that. Oh, Like- PDF form, Oh, she's open. Do you reply to Instagram messages? No. How will we contact Eto you? ha. Professional sa email, guys. Well, you can talk to my manager. Hoy, ito pa masama. Oh. Bakit naman kasi magme-message ng hi, hello, parang magme-message ka, tapos hihintayin mo lang para replyan kita ng hello? Diba? Oh, Parang actually. nakakapikon. Can you be specific? Yeah. Diba? Triggered ako pag ganyan. Like, kunyari, hi, Pat. Parang, hi, Pat na naman. Tapos, trauma na naman to. Punong-puno na ako ng lessons. Don't talk to me. I'm busy.
Diba? Dahil mo nung pinagdaanan, I feel the same though. Gets na gets Diba? kita. Oo. Siguro once you guys approach any girl, do it with intention. Alam mo Oo. yun? Hindi, parang feeling ko kasi parang nagmamining lang sila. Nagta-trial and error lang. Tapos ang sinong kumagat, G lang, diba? Pero for us, to give the response, to give that time, it's a big deal to us, especially yung mga high standard girls. I think I please. appreciate guys more when they show consistency, lalo na ilang beses ko na silang na decline ng lunch or dinner. Merong mga ganon na parang paulit-ulit. And then also, yung kung tinatanong na, pwede ba tayong mag-dinner? Bakit mo ba ako tatanungin? Sunduin mo ako. 'Di ba? Yeah. Tanungin mo kung nasan ako. Kasi, syempre, pag tinanong mo ako, gusto mo ba mag-dinner? Malamang hindi. Ba't ako sasama sa'yo? 'Di ba? Pero pag sinabi mo na, Sunduin I'm gonna kita take ngayon. you out on dinner. 'Di ba? It sounds very Saan kita- manly. Oo. Para kasi pag tinanong, so binibigyan mo pa ako ng choice na mag-hindi. So, hindi. No. Alam niyo na kung anong gagawin niyo kay Patsy. But, okay, on the serious note, Huwag niyo naman akong kidnapin, ha? Marami ba? Please don't do that. naalala ko lang, di ba, pag nakidnap ka and you've never had anyone choose you, gusto mo tanongin sa nag-kidnap sa'yo, why me? Bakit ako out of all the people? Buti pa dito na-choose. Thank God ako na-choose mo kasi never ako siya na-choose. Kidnapin mo ako. Na-joke Diba? lang yun, guys. Please don't. Don't do that. Okay, let's end this already since you've shared so much na. Patsy, anong advice mo sa mga pamilya na may mga parents na nakulong? Okay, so what can you share to all of them through your experience? Like how to deal with parents that are in jail while you are, a child still growing up, still finding yourself. Like how does one, just go through with life knowing na you have a family member that's in jail? Siguro, ma-advise ko lang, pagka nakakaramdam kayo ng ines or galit or parang, question nyo kung ba't nangyayari yun, just pray. Kasi kailangan mo lang makalme. And then lagi mong iisipin na hindi naman talaga nila ginusto yon yung nangyari. So you have to give them a chance na dapat mag-start yung pagbabago sa inyong mismo, na meron kayong support. Which is nagkulang kami ng mga kapatid ko. Kasi pag naramdaman naman nila na, ginagawa ng lahat ng mga anak ko para makalaya ako. For sure, paglabas nun, magbabago na yun, di ba? Kasi wala, nagkakamali naman lahat ng tao eh. Si Lord nga, nagpapatawad, ikaw pa ba? Di ba? So gawin mo lahat. Gawin mo lahat, ibigay mo lahat ng kaya mo na help. Kasi sa inyo mag-start yun eh, yung pagbabago sa family. Diba? Family yan eh. Kahit anong mangyari, kahit balik-baliktarin mo yung mundo. Pag may nangyari sa'yo maganda, pag may nangyari sa'yo hindi maganda, sino ba gusto mong kasama? Pamilya mo. Nanay at tatay mo. Sino iiyakan mo? Nanay at tatay mo. Diba? Ikaw ba? Pag may nararamdaman ka hindi maganda or problema mo sa lalaki, whatever, sino tatakban mo? Mom mo, diba? Ako din, kahit ganun. Kanyari, pag yung sobrang hirap na nararamdaman ko. Like yung last time, kay Pretty, siya kausap ko, pero tinawagan ko kagad daddy ko. 'Di ba? Family first talaga. Kahit magkaroon ka ng sarili mong pamilya, lagi pa rin nasa likod yung nanay at tatay mo, mga kapatid mo. So just do whatever you can to help yung parents mo or someone na nandun sa loob, pamilya mo, para mailabas sila. And then ilayo na lang. Wala, ganun talaga eh. 'Di ba? Temptations. Nandiyan talaga. Yes. Oof. Okay, lastly, what's your advice for yourself? Advice for myself? Yes, advice for yourself. Anong natutunan mo sa sarili mo knowing na you become a very independent woman? Am I? Oo, who takes care of herself, but also at the same time, etong era na to, you want someone to take care of you naman. Siguro wag masyadong bida-bida. Alam mo, huwag masyadong strong. Kailangan bigyan natin ng chance yung ibang tao. And wag bigay todo. Right? Wag bigay todo. And wag mong questionin yung mga gumagawa ng mabuti sa'yo. Kasi minsan, sila pa yung, diba, maganda talaga yung intentions. Hindi ko alam eh. Basta, mayroon mang gamot. Kasi, yung tayo, tendency natin kung sino yung mga biglang hindi na tayo papansinin, dun tayo hook na hook eh, no? Parang, meron atang gamot dun eh. Sendan kita pagka nahanap ko. It's a psych actually. Yung parang
push and pull. Oo. Madaya yun eh. Yung ginagawa nila yun eh, para mahila tayo eh. Pero yung mga consistent, yun ang hindi napapansin natin. So maybe that's something you can change also na bigyan mo ng pansin yung consistent sa'yo. Yeah. I can see you. And we can see you so much. Thank you, Patsy, for sharing Thank you your so story. Talagang much. nilahad-lahad mo yung buong ano mo. I know, life right? story Kanina mo sa bihis na akin. bihis ako. Ngayon, feeling ko wala na akong damit. Uy, hindi. Hindi, it's so fun. Nakatulong ka sa nakakagaan. madaming ano. Yeah. At saka, especially sa mga may pamilya na nakakulong inside. Like, I'm sure they see themselves in you. Kasi madaming may galit pa rin eh sa parents nila. But, you know, there's still a happy ending out of all of Always. this. And the journey is always could be a struggle. But at the same time, there's a lot of learning and there's happiness as well pag nabuo mo na yung buong istorya. So, I can't wait na makalaya na yung mommy mo. Papakilala ko siya sa'yo. Maluloka ka. Magiging times 2 ako. Oh my gosh! She's times 2 of your personality. Yeah, nadighay na naman ako direct. Na-excite ako to meet her mom and she is as beautiful as Patsy. So thank you guys for watching this episode. How can they reach out pala to you para ma-send mo yung PDF sa kanila? Joke lang. Para, Guys, of please course, they don't. They Hindi can ako have sumasagot you. lalo. They can like follow you and of course, you know, join you sa mga COD games mo kasi gamer din si Patsy. Yes. Tsaka, I play games, oh, not feelings. you can follow her as well. Go ahead. Guys, Patricia Reyes on Facebook and then at I am Patsy Reyes on Instagram and TikTok and everyone. My email is, if you want to be professional, shout out. Joke lang yun, guys. Huwag niyo ako may message ng ganyan, may trauma ako. Hindi ko talaga kayo re-replyan. Naging-heal pa lang siya. Pero thank you Yeah. guys. Once again, Patsy Reyes for the Colombia Stories. I am so happy to have her here finally on the show. Whew, that was a whole bag of emotions talking to Patsy. Ganun pala ang feeling ng family sa labas. Sobrang bigat ng nararamdaman nila. This interview has really broadened my perspectives kasi marami ako nakasama mga nanay sa kulungan and talagang may times na nagtatampo dahil feeling nila walang sumusuporta sa kanila. Pero now, talking to Patsy, gets ko na din kung ano yung mga feelings ng mga tao sa labas. And they're also so affected and conflicted by the situation that it may be difficult for them to support those inside. So, while this whole experience has made Patsy a driven, successful, and generous woman, I do hope she also takes more time to love herself. And also, I do hope that she finds someone special who will bring so much love to her. So, ayun. Thank you so much for watching the Colombia Story. Do not forget to like, subscribe, and click the all notifications bell because, as you can see, 93% of all who viewed the past episodes are not even subscribing yet. Subscribing to my channel would really help the algorithm and help me share more amazing stories with all of you. So thanks again and watch out for more Colombia Stories with me, Karen Bordador. Thank you guys. Mwah!